Magandang gabi sa ating lahat. Update na nga muna tayo sa ating binabantayan na si Severe Tropical Storm Aghon. Kanina alas 4 ng hapon, ito nga yung latest location neto ni Severe Tropical Storm Aghon nasa may Mauban, Quezon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 95 kilometers per hour at bugso na abot ng 130 kilometers per hour kumikilo sa direksyong northeast ng Babagat. At kanina alas 3 nga, etong si Aghon nagdevelop sa Severe Tropical Storm category. Ito naman yung mga previous landfall ni Aghon. So una, sa may Homonhon, sa may Giwan, Eastern Samar. Yung pangalawa, sa Giporlos, Eastern Samar. Pangatlo, sa Basiao Island, sa may Catbalogan, Samar. Fourth is sa may Cagduyog Island, sa may Catbalogan, Samar. Fifth, sa may Batuan, Ticao Island, sa may Masbate. Sixth ay Masbate City, Masbate. Pangpito, sa may Torrijos, Marinduque. At yung pinaka-latest or yung latest natin ay sa may Lucena City, sa may Quezon, kaninang 4:30 ng umaga. Then, ito naman, yung previous track at forecast track ni netong si Aghon. So, may kita nga natin dito, maaga siyang nag-recurve. So, maaga siyang napunta sa coastal waters ng Quezon. At ayun din yung nakita natin kadahilanan kung bakit mas napaaga yung kanyang pag-intensify sa severe tropical storm category. Etong area na ito yung area of probability natin. So, kapag nagkaroon ng northward or southward shift, yung ating bagyo dito siya, pwedeng mapunta yung kanyang sentro. And then, etong area na to, itong yellow-orange area, ito yung malalakas na hangin, posible yung 39 kilometers per hour or higher na wind speed. So, pagdating ng bukas, 2 p.m., 140 kilometers na yung nakikita natin, 140 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. By 2 p.m. ng May 28, 490 kilometers sa may east of Basco, Batanes. And pagdating ng May 29, 2 p.m., 1,060 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. And although nakita nga natin dito pagdating ng Tuesday, may kalayuan na nga sa landmass natin itong si Aghon, pero posible itong makahatak ng southwesterly wind flow. So posible itong makaapekto by Tuesday sa may western section ng Visayas, pati na rin sa may Mimaropa area. And then pagdating ng Wednesday, yung southwesterly wind flow posible namang makaapekto sa may kanlurang bahagi ng Luzon area. At dahil nga rito kay Aghon, meron din tayo nakataas na tropical cyclone wind signal number 3 dito sa may eastern section ng Quezon kabilang na ang Polillo Islands. Then meron din tayong signal number 2 dito sa may Aurora, northern at central portion ng Quezon, sa may Laguna, eastern portion ng Batangas, dito rin sa may eastern at central portion ng Rizal, sa northern portion din ng Camarines Norte. Then may signal number 1 tayo sa may silangang bahagi ng Isabela, sa may silangang bahagi ng Quirino, sa may southern portion ng Nueva Vizcaya, sa may eastern at southern portion ng Nueva Ecija, dito rin sa may southern portion ng Bataan, sa may eastern portion ng Pampanga, sa may Bulacan area, dito sa Metro Manila, sa may Cavite, nalalabing bahagi ng Quezon, nalalabing bahagi ng Rizal, nalalabing bahagi ng Batangas, northern at central portion ng Oriental Mindoro, sa may Marinduque, sa extreme northern portion ng Romblon, sa nalalabing bahagi ng Camarines Norte at sa Camarines Sur. So inaasahan nga natin posibleng mas maging mataas yung hangin sa mga coastal and upland mountain areas at posibleng mas mahina sa mga sheltered from prevailing wind direction. Ano ba inaasahan natin pagdating naman sa mga malalakas na pagulan? So, ngayon hanggang bukas ng hapon, yung greater than 200 mm of rain sa may Quezon. 100 to 200 mm of rain sa may Aurora, eastern portion ng Bulacan, Rizal, Laguna, Metro Manila at sa may Camarines Norte at 50 to 100 mm of rain naman sa eastern portion ng Isabela, Nueva Ecija, nalalabing bahagi ng Bulacan, silangang bahagi ng Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Burias Islands, western portion ng Camarines Sur, Cuyo Islands, Aklan at Antique. Bukas naman, hanggang Tuesday ng hapon sa may eastern portion ng Isabela, northern portion ng Aurora at Polillo Island. So yung ating mga kababayan na nakatira sa mga flood-prone at landslide-prone areas ay pinag-iingat nga natin sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na yung mga nakatira sa may bandang Quezon area. Kung maaari, makipag-ugnayan tayo sa ating mga DRR officers kung kailangan na ba nating lumikas dahil dito sa may Quezon, greater than 200 mm of rain yung inaasahan natin. And also, sa lahat ng areas na
nabanggit din natin kung pwede tayong makipag-ugnayan sa ating mga DRR officers, makipag-ugnayan din tayo o kaya sa ating LGU. Ang kagaya nga ng nabanggit natin kanina, dahil posible by Tuesday, start pwede makaapekto yung ating southwesterly wind flow. So, possible by Tuesday magdala ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan din yung ating southwesterly wind flow sa may areas dito sa may Western Visayas and also sa may Mimaropa area. And then, posible itong umangat. So, by Wednesday, posible nang makaapekto yung ating southwesterly wind flow, magdala ng mga kalat-kalat na pag-ulan from Palawan, pwedeng hanggang sa may western section ng Ilocos area. So, mag-update pa rin tayo sa mga ilalabas na warnings ng Pag-asa. So ayun nga, kagaya ng nabanggit natin, flooding and rain-induced landslide posible, kaya ingat pa nga rin nga tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Meron din tayo nakataas na gale warning. So dito sa may Aurora, sa may Marinduque, sa may Quezon, kabilang na nga ang Polillo Island, sa may southern coast ng Batangas, pati na rin sa may northern coast ng Camarines Norte. Kaya kung maaari, huwag muna tayong pumalaot sa areas na yan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Moderate to rough seas naman sa may northern at eastern seaboards ng Luzon at nalalabing bahagi ng seaboards ng Bicol. And then, eto naman yung ating forecast track. So, inaasahan nga natin, etong si Aghon magmumove northeastward towards Polillo Islands at hindi natin tinatanggal yung posibilidad na ito ay mag-intensify sa typhoon category habang nasa may sea east ng Quezon. And then, from tomorrow throughout the remaining of the forecast period, inaasahan nga natin na posible itong bumilis at mag-intensify. So, by tomorrow afternoon, posible nga nasa may typhoon category na itong si Aghon at posibleng lumabas na ating Philippine Area of Responsibility by Wednesday.